Kung ikaw ay isang treasure hunter na naglalakad-lakad sa mga kabundukan, kagubatan at lalo na sa mga tabing sapa, siguradong matitigilan ka kapag nakakita ka ng mga kakaibang bato. Alam nating lahat na ang mga sapa, ilog at mga talon o waterfalls ay ang mga paboritong lokasyon ng mga sundalong Hapon noong panahon ng digmaan. At bakit? Dahil napakadali nilang natatandaan ang mga natural na palatandaang ito at higit sa lahat napakagaling nilang gumamit ng agos ng tubig para sa kanilang mga mapanganib na water traps upang protektahan ang kayamanan ni Yamashita. Meron tayong dalawang larawan dito ng maraka o bagay na nais ipasuri ng ating ka-TH. Ito ay kanyang natagpuan mismo sa gilid ng isang sapa. At ito naman, yung pangalawang kanyang nakita kung saan ay isang nakaukit na marka. Yung isa ay kitang-kita naman natin dito na isang malaking bukol sa ibabaw ng malaking bato. Kaya ayan ang siyang ating susuriin sa video na ito. Kung saan ay base sa aking pananaw ay meron itong mabigat na mensahe na iniwan ng mga sundalong Hapon na dapat nating maunawaan ng husto upang hindi masayang ang oras, pagod at higit po sa lahat ay para maiwasan natin ang ating kapahamakan. Ang aking nakikita rito, simulan po natin sa malaking bukol na ito ng naturang bato na ito at masasabi kong talagang kapansin-pansin ang bahagi na ito kung saan ay parang binasag at saka sadyang idinikit pabalik. Ang tinatawag nating bukol, ayan, sa teorya ng paghahanap ng kayamanan ni Yamashita, mayroon tayong tinatawag na treasure jar or stone capsule. Ano nga ba ito? Mga ka-TH, ito ay mga bato na sadyang binubutasan sa gitna ng mga sundalong Hapon. Nilalagyan nila ng maliit ngunit mamahaling deposito gaya ng mga gold coins, mga piraso ng diamante o kaya naman ay napakahalagang mapa ng buong site. Pagkatapos mailagay ang deposito sa loob, isasara nila ito gamit ang semento na hinaluan ng pulbos na galing din mismo sa bato upang magmukha itong natural at hindi mapansin. Ngunit bilang mga responsableng treasure hunter, kailangan natin na maging maingat at praktikal. Dahil ang batong ito ay matatagpuan sa mismong gilid ng sapa, ang mga bato ay natural talagang nabibiyak o nagkakaroon ng mga linya dahil sa lakas ng agos ng tubig. Lalo na kapag bumabaha at nag-uumpugan ang mga bato. Kaya naman, huwag muna natin itong basagin agad. Karamihan sa ating mga TH dito ay walang mga mamahaling modernong kagamitan tulad ng mga malalaking GPR o detector. Kaya ang pinakamagandang hakbang na maaari nating gawin ng hindi nasisirang istruktura ay ang paggamit ng isang simpleng pinpointer o maliit na metal detector sa ibabaw mismo ng bukol na ito. Kung wala naman, maaari tayong magbarena ng isang maliit na butas upang masuri ang para masuri ang loob nito o ang loob nito kung may makikita tayong kakaibang semento sa loob. Sa ganitong paraan, nakatipid tayo sa lakas at napanatili nating ligtas ang posibleng ebidensya. Ngayon naman ay dito tayo sa ikalawang marka. Mga ka-TH, masasabi kong ito ang tunay na kumuha ng aking pansin at nagpabilis ng tibok ng aking puso. Ang nakaukit dito sa ibabaw ng batong ito na direktang nakaharap sa tubig ay may napakalinaw at napakahalagang porma. Tignan natin ang maigi ang hugis ng ukit.
Ito ay may formang anthropomorphic figure o isang imahe na mukhang tao na may pagkakahawig din sa hugis ng isang butiki o buhaya. Malinaw na makikita ang isang bilog na ulo, dito yan, na may guhit o tila mata sa loob. Meron siyang dalawang braso dito na nakataas na parang sumusuko o nagbibigay ng babala. At meron din siyang malawak na katawan at isang mahabang buntot dito sa ibabang bahagi na nakaturo pababa. Sa aspetong siyentipiko at arkeolohikal, ang mga ganitong uri ng ukit sa tabi ng ilog ay kilala bilang mga petroglyphs. Ito ay mga sinaunang ukit pa ng ating mga ninuno bago pa man dumating ang mga mananakop. Madalas itong matagpuan sa mga pampang ng ilog dito sa Pilipinas bilang simbolo ng kanilang mga sinaunang paniniwala, paggalang sa mga espiritu ng kalikasan o bilang marka ng kanilang teritoryo. Ngunit kung titingnan natin ito sa anggulo ng pagbasa sa kayamanan ni Yamashita, ang markang ito ay may napakabigat na kahulugan. Una, ang hugis butiki o buhaya. Sa aking sariling pagbasa sa mga ganitong uri ng marka, ang butiki o buhaya na matatagpuan sa tabi ng tubig ay nangangahulugan ng danger o panganib. At partikular ito na tumutukoy sa isang water trap. Dahil ang batong ito ay nasa gilid mismo ng sapa, ito ay isang mahigpit na babala mula sa mga sundalong Hapon. Nagpapahiwatig ito na ang anumang lagusan, tunnel o hukay na malapit sa lugar na ito ay konektado sa sapa. Kapag ginalaw mo ang maling bato o kapag naghukay ka ng walang pag-iingat, maaaring matrigger ang isang mekanismo na magpapasok sa tubig ng sapa upang malunod ang sinumang nagtatangkang kumuha sa deposito. Ito ang tinatawag na water trap system. Ngayon ay tingnan naman natin ang direksyon ng buntot ng nakaukit na markang ito. Kung mapapansin ninyo, ang mahabang buntot o ang ibabang bahagi ng ukit ay diretso at napakalinaw na nakaturo pababa. Nakaturo ito patungo sa tubig o sa ilalim mismo ng batong kinalalagyan nito. Sa pagbasa ng mga marka, sinasabi nito sa atin na ang ating point of interest o ang direksyon ng mismong target ay nasa ilalim o sa direksyong itinuturo ng buntot na ito. Kaya naman mga ka-TH, napakaganda ng site na ito. Ngunit nangangailangan ito ng dobleng pag-iingat. Huwag tayong basta-basta susugod at maghuhukay ng walang plano dahil buhay ang nakapusta kapag ang usapan ay tungkol sa mga water trap ng mga sundalong Hapon. Kaya laging unahin ang kaligtasan sa bawat hakbang ng ating pagiging treasure hunter. At dito na nagtatapos ang ating video na ito. Maraming salamat sa inyong panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.